Akala ko noon, ang bangungot ay umiiral lamang sa pagtulog. Ngunit pagkatapos ay natuklasan ko may mga bangungot na nabubuhay sa araw, nababalot ng itim, bumubulong ng mga sumpa sa malalim na kakahuyan, at uhaw sa dugo ng kambal. Ang pangalan ko ay Lucas. Lumaki ako sa isang malayong nayon, napapaligiran ng maulap na bundok at mga alamat na walang nangahas na magsalita ng malakas sa gabi. I have a twin brother, Liam, but we are not alike. Hindi lang sa itsura, ngunit isang bagay sa ating dugo. Pinalaki kami ng matandang mag-asawa. Hindi namin sila tunay na magulang, at hindi nila sinabi yon. Pero alam namin, dahil mula pa noong tayo ay maliit gabi-gabi, may naririnig tayong mga boses na tumatawag. Hindi mula sa mga tao, hindi mula sa mga hayop, ngunit mula sa isang bagay mas matanda kaysa sa wika. Insert echo, magsigising kayo. Magsigising kayo. Visual effect, sinaunang bato na inukit na may dalawang mukha, dugong tumutulo mula sa bitak. Isang gabi, nanaginip ako ng kakaibang bato. Nakaukit dito ang dalawang magkasalungat na mukha, isang liwanag, isang madilim. Sa panaginip, nagkaroon ng tawa at ang amoy ng dugo ay napakalakas kaya nabulunan ako. Hindi ko alam kung ito ay isang senyales o ang unang babala. Pagkalipas ng ilang araw, sinundo namin ang isang batang babae na sugatan ng husto, nabasa ang dugo sa kanyang kamiseta. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang lumang tela. Ang pangalan niya ay Hasmin. At mula sa sandaling iyon, wala na sa amin ang naging normal. Kapag lumitaw ang kambal, dumadaloy ang dugo. Kapag dumaloy ang dugo, bumukas ang tarangkahan. At kapag bumukas ang tarangkahan, isa lang ang nabubuhay. Naniniwala ka ba na may mga kulto na nagsasagawa ng pag-aalay ng dugo sa panaginip? Na may mga ritual na nagaganap hindi sa katotohanan, ngunit sa mga alaala ng mga henerasyon? Nabuhay ako sa pamamagitan nito. Nakakita ako ng mga demonyo na nagkukunwaring relihiyoso at mga anghel na may mga mata na nakatago sa kadiliman. At sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ito ay isang kwento ng mga sumpa, dugo, at paggising ng isang sinaunang espiritu sa katawan ng isang tila ordinaryong bata. Kung handa ka na, humina ka at pumasok sa pangarap kasama natin. Dahil ito ay nagsisimula ngayon. Lumaki kami ni Liam sa isang maliit na bahay na matatagpuan sa maulap na bundok. We were twins, pero never kaming nakaramdam ng pareho. Sabi ni Lucas, ang aking mga magulang ay hindi ako ipinanganak. Alam ko ito sa kanilang mga mata nang magtanong ako, bakit hindi kayo pareho ni Liam kahit kambal tayo? Nagtawanan sila, tapos nag-iwas sila ng tingin sa akin. Pagbabago ng eksena, mga bukirin sa umaga, nag-aani ng palay si Ginang Didang, nag-aayos ng basket ng wicker si Andres. Nakaupo sina Lucas at Liam na naghahabi ng mga basket habang pinagmamasdan ang mga bundok sa di kalayuan.
Lumaki kami sa katahimikan at mga kakaibang bagay na kami lang ang nakapansin. Nagpatuloy si Lucas. Laging sinasabi ni Liam na nanaginip siya ng mga taong nakaitim na balabal. At ako, nanaginip ako ng isang malaking bato na inukit na may dalawang magkasalungat na mukha, isang liwanag, isang madilim at mga boses na bumubulong sa wikang hindi tao. Magsigising kayo, umalingaw ang boses na yon mula sa malalim na pagtulog paulit-ulit. Nakatayo si Lucas sa gitna ng kagubatan. Lumitaw ang bato. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa siwang ng bato. Nagtipon ang mga anino sa paligid, umaawit. Isang bata ang nakagapos sa gitna ng ritual. Sigaw ni Lucas pero walang narinig. Lucas, nagsasalaysay. Nagising ako nang may panimula. Pagdilat ko, nakita ko si Liam na nakaupo sa tabi ko, pawis na pawis. Sabi niya, "Ako ay nagkaroon ng parehong panaginip tulad mo. Ang batong iyon, ang mukha nito ay kamukha mo, Lucas." Kinaumagahan, nagpunta sina Lucas at Liam sa palengke kasama ang kanilang foster father. Nagdala sila ng mga supot ng patatas at kamoteng kahoy. Ang mga tinig ng mga taga-nayon ay nagsismisan. Narinig ko na may isa pang batang babae na nawala sa lambak. Tuwing kabilugan ng buwan, ganyan. Sabi ni Lucas. Sa nakamamatay na araw na yon, kakaibang kalmado ang hangin. Sa pagbabalik, nakita namin ang isang batang babae na nakahiga malapit sa gilid ng kagubatan. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang tiyan ay puno ng dugo, at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang itim na tela. Sigaw ni Liam, "Lucas!" Humihinga pa siya. Nagmamadaling binuhat ng dalawa ang dalaga pauwi. Tumulo ang dugo sa kanilang mga kamay. Ang lamig ng balat niya. Lucas, nagsasalaysay. Ang pangalan niya ay Hasmin. Sabi niya wala siyang nakita. Pero hindi ako naniwala. Nakita niya ang lahat, maging ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang eksena sa gabi, ang kahoy na bahay, ang dim oil lamp. Nakahiga si Hasmin na hindi gumagalaw sa kama. Umupo si Lucas sa tabi niya, matamang nanonood. Biglang bumulong si Hasmin. "Lucas, huwag kang lalapit sa batong yan." Nagulat si Lucas. "Paano mo nalaman na nanaginip ako?" "Kasi napanaginipan ko din pero that time ako yung sinakripisyo." Lucas, nagsasalaysay. Simula nung dumating si Hasmin, nagsimulang magbago ang lahat. Umaalungol ang mga aso sa kalagitnaan ng gabi. Namatay ang mga ilaw nang huminto ang ihip ng hangin. At ako nagsimula akong makarinig ng mga boses kahit nagising ako. Nakatagong motif. Si Hasmin ay may mga palatandaan ng pagiging isang sumpain na bata, ngunit dala ang lakas ng isang tagabantay ng pintuan. Ang mga panaginip ay mga premonitions na ipinasa sa mga henerasyon tulad ng iala-ala ng ninuno. American values, trauma, foster family, mysterious bloodline, occult yes nature, survival.
Nakatayo si Jasmine sa gitna ng kakahuyan sa liwanag ng buwan, hinawakan ang puno ng balete. Hindi ako bulag, Lucas. Tinatakpan ko lang ang aking mga mata para makita ng mas malinaw kung ano ang walang sinumang nangangahas na harapin. Ang isang normal na tao ay maaaring mabuhay ng kanilang buong buhay nang hindi naaalala ang kanilang nakaraang buhay. Ngunit kapag ang iyong dugo ay hindi sa mundong ito, ang mga pangarap ay ang paraan ng pagbulong sa iyo ng iyong mga ninuno. Gabi. Nakaupo si Jasmine sa maliit na kusina, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang basong tubig. Nakaharap sa kanya sina Lucas at Liam. Nagising na lamang siya mula sa kakaibang lagnat, nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit paulit-ulit na binabanggit ng kanyang bibig ang isang pangalan, Kambal Bungo. Bulong ni Lucas. Jasmine, ano ang ibig sabihin ng pangalan na yon? Jasmine, pause. Ito ay isang simbolo ng sakripisyong dugo. Ito ay isang estatwa ng kambal na bungo. Ito ay isang huwad na Diyos pinakain sa sakit ng kambal. Flashback gaya ng isinalaysay ni Jasmine. Ang boses ni Jasmine ay naka-overlay sa larawan. Isang nayon sa kagubatan. Ang kanyang ina, isang babaeng nakaputi, ay nakatali sa isang haliging bato na napapaligiran ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit at maskara ng hayop. May bahid ng dugo ang talim ng kutsilyo. Mabangis na nagniningas ang apoy. Pag-awit sa isang sinaunang wika. Isang batang umiiyak ng malakas, si Jasmine noong bata pa. Jasmine, pabulong. Naaalala ko ang araw na pinatay nila ang aking ina bilang isang ritual, bilang bahagi ng deal. Nakaligtas ako dahil lang sa itinago niya ako sa isang kahoy na kahon sa ilalim ng batong altar. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, namutla si Lucas. Nanginginig siya. Lumingon si Liam, namumula ang mga mata. Mga tao ba sila o mga demonyo? Jasmine, mahinahon. Pareho. Tao sila, ngunit sinapian. Mga aswang, mga espiritong kumakain ng dugo at alaala na nagkukunwaring kultong kambal bungo. Lucas, pagpapatuloy. Mula sa araw na yon, nagsimula akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Isang anino na nakatayo sa sulok ng bahay sa 3am, nagtatawanan ang mga bata sa labas ng bintana habang umuulan. At isang aura laging umaaligid sa lumang altar ng pamilya ko. Pagbabago ng eksena. Sina Lucas at Liam ay pumunta sa isang matandang albularyo, katutubong manggagamot na nagngangalang Tandang Itong. Namuhay siyang mag-isa sa kabubatan, sa tabi ng puno ng balete na kasing laki ng bahay. Tandang Itong. Isinilang si Kambal sa ilalim ng blood moon. Ang dugong iyon ay hindi sa isang normal na tao. Inilabas niya ang isang lumang rolyo ng tela, sa loob ay isang sunog na larawan. Isang babaylan, katutubong shaman, ang nakatayo sa gitna ng isang sinaunang ritual, katabi ng dalawang bagong silang na sanggol. Ang isa sa kanila ay may hugis buwan na birthmark sa kanyang dibdib, ang birthmark na mayroon si Lucas.
Lucas, Liam, kayo ay mga inapo ng pinakamakapangyarihang babaylan sa Southern Luzon. Ngunit ang inyong mga ninuno ay pinagtaksilan. Ang isa sa inyo ay ninakaw. Ang dugo ninyo ay nahati sa dalawa, liwanag at madilim. Ang isa ay pinili, ang isa ay hinuhuli. Bumulong si Lucas. Alin ka sa dalawa? Tandang itong mga mata na kumikislap sa apoy. Yan ang kadiliman lang ang nakakaalam. Pero kapag dumanak ang dugo sa kambalbungo, pipiliin niya ito. Dumating ang gabi. Umupo si Lucas sa harap ng salamin, binuksan ang kanyang kamiseta, nagsimulang uminit ang birthmark. Dumaan si Liam, nakita niya na hindi si Lucas ang refleksyon sa salamin, kundi ibang tao, na may malubog na itim na mga mata, isang half-moon smile. Sigaw ni Liam, "Lucas! May tao sa likod mo!" Sumugod si Hasmain. "Huwag kang lumingon. Hindi yun tao. Iyan ay natitirang alaala, isang sinaunang alaala ng mga espiritu ng mga ninuno." Lucas, nagsasalaysay ng boses. "Mula noon alam ko na. Hindi na kami nakatakas. Kami ay resulta ng isang hindi natapos na sumpa. Mga dugong mangkukulam, sina Lucas at Liam ay mga inapo ng babaylan. The Chosen One trope, isa lang sa dalawa ang Chosen One. Mga kulto ng dugo, grupo ng mga aswang na nagkukunwaring mga kulto ng dugo, sumasamba sa bagay na kambalbungo. Trauma ancestry, si Hasmin ay may mga alaala ng kanyang bloodline at nasaksihan ang kanyang ina na isinakripisyo. Si Hasmin ang nasa pagitan ng magkapatid. Umihip ang hangin. Ang kanyang mga mata ay nakabukas, hindi na bulag. Tinuro niya ang malalim na kabubatan. Darating na sila. And this time they don't need a dream. Akala ko noon, ang takot ay dumarating lamang sa panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, gumapang ito diretsyo sa bubong. Hating gabi. Nagising si Lucas sa ingay ng mga kuko na nagkakamot sa corrugated na bubong na bakal. Tumalon din si Liam. Sa labas ng bintana, isang hindi pangkaraniwang matangkad na anino ang dumaan. Ang mga aso ay umaalulong, ang mabibigat na yabag ng paa ay humampas sa lumang sahig na gawa sa kahoy. Lucas, nagsasalaysay. May hindi tao gumagala sa paligid ng aming bahay. Nanginginig si Hasmin, nakaupo sa sulok ng kwarto, nakatakip pa rin ang mga mata, nakahawak ang mga kamay sa stick. Nandito sila. Naamoy ko ang dugo ng mga ninuno ko. Dinampot nila yon. Kidnapping scene. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga lalaking nakasuot ng itim na balabal, nakasuot ng mga maskarang kahoy na inukitan ng mukha ng hayop, walang sinasabi. Si Lucas at Liam ay nawalan ng malay. Nagising si Lucas, nakatali sa isang haliging bato. Napapaligiran ng isang mamasa-masa na kuweba,
pulang ilaw na naglalabas mula sa dose-dosenang mga sulok. Sa gitna ng kuweba ay may kakaibang bagay, dalawang bungo na pinagsama-sama, isa basag, isang buo, nakapatong sa isang batong pedestal na nababalot ng tuyong dugo. Kambal bungo, bulong ng kakaibang boses ng babae sa likod. Pinangunahan si Hasmin sa. Nakatakip pa rin ang mukha niya pero malalakas ang mga hakbang niya. Hindi niya kailangan ng stick. Ang kanyang mga mata ay hindi bulat. Bumulong si Lucas. Hasmin, ikaw Lee. Lumingon si Hasmin, tinanggal ang piring, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag sa liwanag ng buwan. Hindi ako bulag, Lucas. Piniringan ko ang sarili ko para mapanatili ang tingin ng bantay pinto. Kung bubuksan ko ito ng maaga, magbubukas mismo ang gate ng espiritu. Nagsimula ang eksena sa ritual. Ang mga lalaking nakaitim ay umawit sa mga sinaunang wika. Ang isa sa kanila ay naglabas ng ritual na kutsilyo, nag-ukit ng double muon sa mga kamay nina Lucas at Liam. Nagsimulang tumulo ang dugo sa bato. Echo! Kung ang babaylan na kambal na dugo ay sumanib sa espiritu sa mga buto ang mapipili ang tagapagmana. Lucas, nagsasalaysay. Nakikita ko ang mga imahe sa aking ulo, inilibing na kasaysayan. Ang aking mga ninuno, hinuhuli, isinakripisyo, mga taksil sa tribo. At ang kambal bungo, hindi isang Diyos, kundi isang sinaunang bilanggo na nahati sa dalawa, liwanag at dilim. Psikolohikal na twist. Nagsisimula ng magpanik si Liam. Nakita niya ang kanyang sarili na ipinagkanulo si Lucas sa isang pangitain. Itinulak si Lucas sa isang hukay ng dugo. Inaagaw ang kapangyarihan mula sa bungo. Sigaw ni Lucas. Liam, hindi ikaw yan. Huwag kang makinig sa kanya. Pinutol ni Hasmin ang ritual. Nakatayo siya sa gitna ng platform ng bato, gumuhit ng isang ritual na kutsilyo na nakabalot sa mga ugat ng puno. Walang pinipili ang kambal bungo. Dugo ang deciding factor. Pero alam din ng dugo kung sino ang nagtaksil dito. Pinutol ni Hasmin ang kanyang kamay, tumutulo ang dugo sa bungo. Biglang nahati ang kaliwang bungo, umalingaw ang isang dagundong, nagsimulang matunaw ang sumpa. Ang mga lalaking nakaitim ay nahulog. Ang kanilang dugo ay umusok ng itim, natutunaw sa abo. Lumuhod si Lucas, niyakap si Liam. Ikaw pa rin, Liam. Hindi naghihiwalay ang ating dugo. Ang takot ang nagpapakain sa kadiliman. Hasmin. Ang pagkabulag ay wala sa mata kundi sa puso na ayaw makakita. Kambal bungo ay kalahating selyado, ang sumpa ay humina, ngunit hindi ganap na nawala.
Pinahirapan si Liam ng muntik na niyang maposes. Si Hasmin ngayon ay tagapangalaga, ang bagong bantay pinto, ay nagdadala sa loob niya ng isang piraso ng sinaunang enerhiya. Mga kilalang viral motif at elemento ng YouTube. Psychological horror. Si Liam ay naakit, ipinagkanulo ang kanyang kapatid sa isang guni-guni. Supernatural lore. Ang kambalbungo ay isang sinaunang nilalang na umiiral sa dugo ng kanyang mga ninuno. Twist. Si Hasmin ay hindi bulag, siya ang tagapag-ingat ng mga espiritual na mata, tagakita. Isang nakakaantig na mensahe tungkol sa bloodline, pagpapatawad at panloob na pakikibaka. Itinulak ang filosofiya, espiritualidad ng lokal, tulad ng Midsommar o Hereditary localized. Ang mga alaala ay hindi lamang nasasabi sa pamamagitan ng mga salita, kundi pati na rin sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng mga panaginip, at sa pamamagitan ng mga bagay na sinusubukan nating kalimutan. Si Lucas, Liam, at Hasmin ay nakaupo sa isang bilog sa underground na bodega ng bato. Isang asul na apoy ang nasusunog sa gitna. Si Hasmin ay gumuhit ng isang sinaunang simbolo sa noo ng magkapatid na may dugo na may halong abo. Papasok na tayo sa pangarap ng ating mga ninuno. Doon, walang kasalukuyan kung ano ang nangyari, paulit-ulit. Ang mga tunog ng pag-awit ay nawawala, ang liwanag ay kumukupas. Ang tatlo sa kanila ay lumulutang sa isang abstract na espasyo, tulad ng sa pagitan ng mga ulap at dagat. Ang tinig ng matanda ay umaalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Ang alaala ay walang hanggan, memory is eternal. Pinahirapan ang ina ni Hasmin. Nakita ni Hasmin ang kanyang ina, nakatali sa kabubatan, pinilit ng kulto na ibigay ang bata na ipinanganak sa ilalim ng buwan ng dugo. Sumigaw ang ina, "She will break the cycle. Hindi siya sayo." Sumigaw si Hasmin at tumakbo pabalik. Ngunit ang kanyang katawan ay nabasag na parang buhangin, dahil hindi ito ang nakaraan ng katawan, ngunit ang memorya ng dugo. Tinanggihan ng mga ninuno ni Lucas ang madilim na puwersa. Nakita ni Lucas ang isang lalaking may mahabang buhok, nakasuot ng babaylan, na nakatayo sa harap ng entablado na bato. Sa harap niya ay isang maitim na figura, walang malinaw na hugis, bumubulong ng mga salita ng pang-akit. Ihandog ang dugo ng iyong anak at mabubuhay ka magpakailanman na may kapangyarihan. Matigas na sumagot ang lalaki. Mas gugustuhin kong mawala ang dugo ko kaysa makulong sa madilim na kawalang hanggan. Propesya ng apoy at tubig. Isang batang walang mukha ang sumulat sa tubig gamit ang kamay ng apoy. Kapag ang liwanag at kadiliman ay naging isa, ang pagkawasak ay darating. Ngunit mula doon, ang sangkatauhan ay muling isisilang. Lumingon si Hasmin kay Lucas. Ang pangungusap na iyon ay nakaukit sa buto ng hita ng unang babaylan.
Espiritual na paghatagap. Fast forward na eksena. 3 tao ang nakatayo sa isang higanteng bato na lumulutang sa kawalan. Kaharap nila ang kikambal bungo na nabuhay na may 2 mukha. Ang isa ay malumanay, isang boses ng babae ang bumubulong ng mahina. Ang isa ay mabangis, pulang mata, tumatawa sa malalim na boses ng lalaki. Piliin kung sino ang mamamatay, sino ang mananatili. Ang iyong dugo ay maaaring magpalaya sa akin o panatilihin ako magpakailanman. Hawak ni Lucas ang ceremonial knife, lumingon kay Liam. Hindi, this time pipili ako. Hihiwain na niya ng malalim ang palad niya nang pigilan siya ni Hasmin. Hasmin. Hindi pareho. Isang tao lang binigay ang isang bahagi ng kanilang kaluluwa. Ibinibigay ang karapatang alalahanin, magmahal, muling ipanganak. Lumingon siya kay Lucas, inilagay ang kamay sa noo nito. Ako ang bantay pinto. Ngunit ikaw ang tagapag-ingat ng liwanag. At kung mawala ang liwanag, ang kadiliman ay mananalo. Pinutol ni Hasmin ang isang bahagi ng kanyang espiritual na ugat. Ang maitim na dugo ay dumaloy mula sa kanyang templo. Sumanib sa panaginip, ang kanyang katawan ay kumukupas. Ako ay magiging isang taong walang naalala. Ngunit dadalhin mo ang aking alaala magpakailanman. Nawala ang eksena. Ang panaginip ay gumuho. Ang mga sinaunang simbolo ay nabasag na parang salamin. Sumigaw ang mukha ni Kambalbungo. Hindi. Walang sinuman ang tumanggi sa akin ng ganito. Tumilapon sina Lucas at Liam sa bodega ng bato, pawisan. Nakahiga si Hasmin sa pagitan nila, tumitibok pa rin ang kanyang puso, ngunit walang laman ang kanyang mga mata, parang hinigop ang kanyang kaluluwa. Bumulong si Lucas. Hindi ko maalala ang iyong pangalan sa buong buhay ko, ngunit dadalhin ko ang peklat na ito. Tulad ng isang batong pinagmulan, malalim sa kabubatan. Hindi lahat ng nakaligtas sa isang sumpa bumabalik sa normal. Nakahiga pa rin si Hasmin sa banig sa gitna ng kahoy na bahay. Umupo sa tabi niya sina Lucas at Liam, tahimik. Isang manipis na puting usok ang bumalot sa dibdib ni Hasmin. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Lucas. Nakikita ko pa rin pero hindi na tulad ng dati. Lucas, nagsasalaysay. Nasira ang sumpa. Ngunit nang maputol ang kadena, nag-iwan din ito ng malalim na marka sa loob namin. Nagbalik ang mga eksena sa buhay. Ang maliit na pamilya ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga patlang, ang mga manok, hapunan sa tabi ng kahoy na kalan. Ngunit ang mga mata ng lahat ay iba sa dati. Liam, hindi na tayo parehong mga bata dati, di ba? Marahan na umiti si Lucas, malayo ang kanyang mga mata. Hindi kami normal na bata. Itinuro ni Hasmin sa mga bata sa nayon kung paano maghalo ng mga halamang gamot,
magbasa ng mga sinaunang simbolo na inukit sa bato. Hindi na siya outsider. Nagiging tagapag-ingat siya ng mga alaala, ang naglalagay ng nakaraan sa likod niya. Si Lucas at Liam ay inanyayahan ng isang albularyo sa lumang lugar, ang bato kung saan tinatakan ng kanilang mga ninuno ang kanilang kapangyarihan. Mayroong 2 landas sa unahan. Ibaon mo ang lahat ng iyong kapangyarihan, mamuhay bilang ordinaryong tao. Tanggapin ang iyong misyon, bantayan ang hangganan sa pagitan ng 2 mundo. Kapag pinili mo, hindi ka na makakabalik. Boses ng albularyo. Lucas, panloob. Ang pagiging ordinaryong tao ay nangangahulugan ng pagiging makatulog ng maayos tuwing gabi. At ang pagiging isang gatekeeper ay nangangahulugan ng pamumuhay sa isang bangungot upang ang iba ay hindi na kailangang manirahan dito. Ang 2 magkapatid ay nakatayo sa isang sangang bahagi ng kalsada. Sa kaliwa ay isang maliwanag na nayon, sa kanan ay isang malalim at maulap na kagubatan. Lumingon si Lucas kay Liam, tumango. Pareho silang humakbang sa dilim. Pinagmamasdan ni Jasmine ang kanilang mga anino, mabigat ang kanyang mga mata. Bumulong siya. Ang aswang ay isang anino lamang. Ang tunay na kasamaan ay nabubuhay sa puso ng mga tao kapag nakalimutan nila kung paano magmahal. Umupo si Lucas sa ilalim ng puno ng balete, ang lumang lugar. Pumikit siya, nakikinig. Umihip ng mahina ang hangin. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang leeg. Tumigil sa pag-awit ang mga ibon. Tumigil sa pag-ihip ang mga dahon. At ang katok 3 beses umalingaw-ngaw sa malayo. Tok! 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 Binuksan ni Lucas ang kanyang mga mata. Hindi siya lumingon. Umiti lang ng bahagya. Alam kong babalik ka. Ang tarangkahan ay sarado. Ngunit ang espiritu ay hindi pa humihina.